So hi guys, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. Ang topic natin is very common. In fact, halos araw-araw siguro nakakadinig kayo, nararanasan ninyo. So, pag-uusapan natin ay snoring. Ganon. So, sino sa inyo ang naghihilik para relate kayo sa ating topic? So, yun naman ang hindi naghihilik. So, kung hindi ka naghihilik, congratulations. Dahil 25% ng population ay naghihilik. In fact, halos kalahating porsyento nga ay naghihilik paminsan-minsan. Pero 25% ay talagang naghihilik palagi. So, 1 billion sa buong mundo ang naghihilik. So, ganun kadami. Isipin mo kung sabay-sabay yan. Para tuloy merong earthquake niyan. So, ang snoring ay sometimes parang medyo funny, di ba? Parang natutuwa ka dahil naghihilik. Pero deep inside, medyo parang delikado ba ito? Kasi may hilik na magandang pakinggan. Meron nga ba? May hilik naman na medyo nakakatakot. Yung hilik na parang napaka-ingay, tumitigil at kala mo sinasakal na. Diba? Naghahabol ng paghinga. So, yun ang pag-uusapan natin, ang paghilik. At kung ang paghilik ba, anong dahilan? At bukod sa dahilan, ano ang impact? Ano ang epekto nito sa health ninyo? And then, ano yung gagawin ninyo pag nakakita kayo na naghihilik? Kasi alam nyo yung paghihilik, minsan nagiging test siya ng pag-iibigan. Sabi nga ng iba, snoring can be a test kung matibay ang inyong pag-iibigan, ang inyong nung kayo ay kinasal, for better or for worse, di ba? So, meron tayong tinatawag na snoring divorce o sleep divorce pala. So, dahil sa paghilik, magkahiwalay na ng kama, magkahiwalay ng kwarto. Kasi naman, yung partner, kung malakas maghilik, nakaka-apekto na ito. 2 oras ng tulog ang nawawala kapag malakas maghilik ang katabi mo. So, ganun ka-importante. Pag-usapan natin. So, again, paki-click po yung ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga video. Paki-like yung ating video at paki-share. Mag-subscribe nga kayo para naman madagdagan yung subscribers. Parang awa na ninyo. Anyway, going back sa ating topic, ang paghilik ay nangyayari kapag yung floor ng mouth natin at yung airway, yung daanan ng hangin sa likod ng ilong, pababa, nagko-collapse yan, nagre-relax kapag tulog na kayo. Okay? Pag tulog na kayo at nag-relax yan, nagnanarrow na. So kung may daanan ng hangin, nagsasara siya. Partly. Pag nagsara partly yan, konti na lang yung daanan, nagkikreate ngayon ng sound. Itong sound na to, ito yung noise, yung parang naghihilik na. So, parang nag-struggle. So, kapag narinig na ninyo ito, ibig sabihin, nagsara na yung floor ng mouth at yung airway. Ano ang dahilan? Pwedeng sobrang pagod. So, kapag dumating si Mr., si Mrs., pagod, so, parelax mo kagad. Para naman hindi pagod pag natulog. Pangalawa, baka napainom bago matulog. Okay, nagsigarilyo bago matulog. So, pwede siyang dahilan ng paghilik. And, bumigat. Kung dati 150 pounds ka lang, nag 180 pounds ka na. Kung dati 180 pounds, nag 210 pounds ka na. So, kapag ganun ang nangyari, pwedeng increase fat, kakaroon ka ng taba doon sa loob. So, ito ngayon yung magkukos. Pag nag-relax yung muscle, magpupush ngayon yan. So, magkakaroon kayo ng airway obstruction. So, yun yung kung bakit merong paghilik. Ngayon, hindi lahat ng paghilik ay abnormal. Pwedeng natural na yung paghilik. Pero, 35% or 25 to 35% ng paghilik ay pwedeng may tinatawag na sleep apnea.
So, dun tayo papasok ngayon. Kung ang question dyan, delikado ba ang paghilik? Lahat ba ng paghilik delikado? So, hindi. Hindi naman delikado. Maingay nga lang. Diba? Nakakainis nga lang. Pero, 25%, isa sa 4, ay pwedeng may sleep apnea. So, ano ba yung sleep apnea? Ito yung pagtigil ng paghinga. 10 segundo hanggang 30 segundos tumitigil ang paghinga. Kaya, sleep apnea. Nawawala ng paghinga. So, pag nawalan ka ng paghinga, babagsak ang oxygen. Pag bumagsak ang oxygen, mag-i-struggle ngayon yung katawan mo. Tataas ang blood pressure mo, magkakaroon ka ng stress hormone, tataas ang blood sugar, kaya presto, pagdating sa umaga, napakataas ng blood pressure mo. So, ang sleep apnea, may solusyon dyan. So, dapat malaman natin kung may sleep apnea. So, ano ang red flag? Ang red flag para malaman mo yung paghilik ay sleep apnea, number 1, napakaingay. Bukod sa napakaingay na paghilik, tumitigil ang paghinga. Bukod sa pagtigil ng paghinga, mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar. Pagdating sa umaga, inaantok, masakit ang ulo, at mataas ang risk para mag-develop ng accident. Kahit nagmamaneho yan, pwedeng ma-aksidente kasi aantokin. So, yun yung mga red flag. Kapag ito ay nakita na ninyo sa inyo, o sa kasama mo sa bahay, o katabi mo matulog, sabihin na ninyo, mag-sleep study na. Baka may sleep apnea. So, ano ang home remedies natin? Ano ang pwedeng gawin para maiwasan yung paghilik? So, number 1, pag natulog ka, dapat sa side. Either nasa kaliwa o nasa kanan. Kasi ang nagtitrigger ng paghilik ay yung paghiga ng on our back. So, pag nangyari yan, mas malakas ang tsansa na maghilik. Pangalawa, huwag iinom ng alak bago matulog. Kasi nagre-relax yan ng muscles natin, mas lalo kang prone. Pati pag sigarilyo bago matulog. And, syempre, mag-lose ng weight. Magbawas po ng timbang na 10%. So, 10% muna. Pag nabawasan ka ng 10%, tsaka natin pag-usapan, installment muna tayo. Okay? So, yun ang pwede ninyong gawin. Pero, kung napansin pa rin nyo na may red flags, andun pa rin, malakas ang paghilik, hindi tumitigil ang paghinga, antukin sa araw, masakit ang ulo sa umaga, magpa-check up na sa inyong doktor para malaman kung ikaw ay may sleep apnea. So I hope everything is clear, malinaw ang lahat kay TikDok. May tanong medikal o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.